Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Dumating ang 8 p.m. Nakita namin lahat kung papaano namatay ang mga kandila. Para itong nawala ng oxygen, ni walang usok na lumabas after niyang mamatay at ang sinabing kalansing ay narinig namin. Kaluskos pala na galing sa kisame. Pero sandalian lang ang mga tunog na ito. Walang nakuha sa video mula sa puno, pero lahat kami ay nakaramdam ng kilabot. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Ako po ulit ito, si Conchita. Nagbabalik ang baklitang diwata. Sorry po kung medyo na-upload yung story sa case 1 kasi personal record ko yun at hindi ko masyadong na-record lahat ang pangyayari sa case na yun. Dahil nga baguhan lang, pero itong case 2, maayos na yung record pero mahaba siya. Nangyari itong case na ito noong September 2007 over the period of 3 days, Friday, Saturday, and Sunday. 4 months after the Aparador case, naimbitahan na naman ako ni Jigs for a gig. This time, 3 lang kami ang pupunta, pati si Monmon, yung malaking mama. Dahil sa iisang university lang naman kami nag-aaral ni Jigs, kami na lang yung niyaya ni Mon for the investigation. Simple lang naman yung investigation, to conduct rounds sa isang property sa Marikina. So kami ni Jigs ay pumayag dahil nagbayad ang nagre-request kaya kailangang pumunta. Sumapit ang Friday. Unang araw namin sa Marikina. Hapon na ako nakarating sa venue. Kakatapos lang ng exam ko sa algebra at general psychology. Naipasa ko ito, Kuya Totoy. Though, I admit na mahirap pagsabayin pero parang escape ko na din yung maituturing ang ganitong klaseng trabaho. Walang camera setup or mga gamit this time. Ang gamit lang na dala ni Mon ay 2 video camera at yung case file. Si Jigs naman ay dinalahan naman ako ng mga pwede kong gamitin, mga kandila, etc. Ako naman ay dala ko ang aking mga tarot cards. Nag-umpisa ang investigation ng bandang 3:30 p.m. In-interview muna namin yung asawa ni Papang na si Aling Marta. Ayon sa kanya, sa tuwing papatak ang 8 p.m., ang mga kandila sa altar para kay Papang Pablo ay namamatay ng pusa at bago ito nangyayari ay may naririnig siyang mga kalansing na nagmumula sa likod ng bahay nila. Ganon din naman ang sabi ng mga anak ni Aling Marta na sina Jude at Nina.
Pero kaya daw nila talagang naisipan na magpatawag ng mga mag-e-investigate dito sa bahay nila ay dahil sa naranasan ng anak ni Papang na si Nina. Ang kwento ni Nina sa amin noong nakarang gabi ay hindi na lang ito nagpaparamdam, kundi nagpapakita na ito sa kanya. Pagkatapos mamatay ng mga kandila sa altar, ay napansin niyang may nakatayo doon sa likod ng bahay nila sa may puno ng kamyas. Ang itsura nito ay nanlilisik ang mga mata at nakangisi ito sa kanya. Tinanong ko siya kung nagpakita na ito sa loob ng bahay nila. Ang sabi niya ay hindi pa naman daw. Pagkatapos ng interview ay umikot na kami ni Namon at Jig sa bahay, pati na rin sa likod. Habang nag-iikot sa bahay, hindi ko maiwasan ang magdasal dahil sa payo ng aking lola. Tandaan mo, Apo, lahat ng bagay, maski hindi natin nakikita, ay kailangan nating irespeto. Idaan mo sa dasal para hindi ka gawa ng masama. Yan ang payo ng aking lola. Ang findings ni Mon ay hindi ito nakakatawid ng threshold ng bahay nila Aling Marta. Sabi naman ni Jigs ay napansin niya yung pattern ng aparisyon kung bakit sa puno na yun nagpapakita ang nilalang na iyon. Marahil baka ligaw na kaluluwa ang nagpaparamdam. Ang naging findings ko naman sa pag-iikot ay mula sa labas galing ang pumapatay sa kandila at ang mga kalansing ay sa labas din ang gagaling. Baka may ibang dahilan kung bakit hindi ito nakakapasok ng bahay nila. After namin mag-ikot sa buong bahay, ay hinintay namin ang pagbubukas ng kandila nila sa altar. 7:45 nang mabuksan nila ang mga kandila. Sinara naman ni Mon ang mga bintana, maliban sa isa sa may kusina kung saan makikita ang puno ng kamyas. Nandoon si Jigs at ang night vision camera at hinarang ni Mon ang malaking katawan niya sa pagitan ng altar at yung view ni Jigs na nagre-record. Ako naman ay pumesto sa mismong hagdanan para makita ko ang dalawang view. Nang mabuksan ang mga kandila ay nagdasal ang pamilya nila. Kami naman ay nagbabantay. Ang init kasi doon. Walang electric fan, naka-off at wala ding hangin na nanggagaling sa labas dahil nakasara ang mga bintana. Dumating ang 8 p.m. Nakita namin lahat kung papaano namatay ang mga kandila. Para itong nawala ng oxygen, ni walang usok na lumabas after niyang mamatay at ang sinabing kalansing ay narinig namin. Kaluskos pala na galing sa kisame. Pero sandalian lang ang mga tunog na ito. Walang nakuha sa video mula sa puno. Pero lahat kami ay nakaramdam ng kilabot. Sumapit ang Sabado. Pinuntahan ako ni Jig sa bahay namin ng 6:30 a.m. Diyos ko, walang pasok. Pero ganoon kaaga ang pagpunta ng kaibigan ko. Ang sarap batukan, di ba? Pero wala akong magagawa. Kilala siya ng pamilya ko, kaya pinapasok siya sa kwarto ko. Ito ang natandaan kong moment, maliban sa mga kandila at kaluskos. Bakla! Bakla, gising! Tangina mo, Jigs, ha? Animal ka! Ganyan babatiin ang isang Diyosa, ma'am. Hindi ka Diyosa! Animal ka! Animal ka, Jigs! Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Okay, fine. Animal na akong animal. Pero, tingnan mo to. Ito yung case file. Copy mo yan at mamayang 10, pumunta ka sa bahay. Teka nga, paano ka nakasakay ng jeep ng ganito kaaga?
Hey, don't tell me sinakyan mo na naman yung vacuum cleaner nyo papunta dito. Bruhak ha! Namo, para-paraan lang yan. Alam mo, Jigs, pag namatay ako, mumultuhin talaga kita. Alam mo, nakakatakot yung ginagawa mo. Bigla-bigla ka nilang sumusulpot sa kwarto ko. Ay nako, itatago ko ang mga underwear mo at mga panlinis nyo sa bahay para hindi ka makalis sa inyo. Buisit! 10 a.m. Kila Jigs ang kitaan namin. Naabutan ko si Mon sa may pintuan nila. Nakaharang ang katawan niya na parang mala graveler ang dating. At kaya pala nandoon siya, ay naroon din ang ibang kasama nila. Inaayos ang footage na kinuhanan niya mula sa Marikina. Kinausap na nila si Aling Marta na babalikan namin sila sa linggo. Dahil ngayong araw na ito ay kailangan namin mag-brainstorm sa mga nangyari. Maganda ang unang part ng meeting, pero yung mga sumunod ay hindi na. Nagkagulo kami sa video dahil sa na-record na pagkamatay ng kandila. Ang sabi ng psychic ng grupo ay kailangan daw na bitawan na ang case. Manifestation na ng demonyo ang ganyang pangyayari. Ipagpaubayan na daw namin ang case na ito sa church. Na sinagot naman ni Mon na kailangan muna ng ibang evidence bago ito ilapit sa simbahan. Ang nasabi ko naman sa kanila na kung kailangan ng evidence pa ay kailangan natin magpunta ulit doon. And then bukas para makuhanan ng 3 consecutive days yung nangyayari sa kanila. Kaya ayun, kinausap ulit ni Mon si Aling Marta. Bumalik kami uli sa Marikina ngayon. Kasama na namin ang psychic ng grupo na si Crystal. Pinakilala namin siya kay Aling Marta at nag-request si Crystal na puntahan yung puno ng kamya sa likod bago yung sa may altar. Sinabihan ako ni Crystal na magbasa ng tarot cards sa harap ng puno kasama siya. Pero may iba sa ginawa kong pagbasa. Natutunan ko mag-attune ng energy mula sa mga psychic, kung kaya para defense ko na rin ay nag-alay ako ng kandila at insenso bago ko basahin ang mga baraha. Kasama ko si Crystal na nakikiramdam. Binasa ko ang unang nailatag na baraha, pero may nagsasabi na sa akin na pumasok sa bahay. Kaya binitawan ko ang mga baraha ko at dali-daling pumasok sa bahay. Ang naalala ko lang noon ay yung parang may gusto akong kunin sa may altar. Sa likod ng altar. After that, nakaupo na ako sa may sofa at may tumatapik sa likod ko ng 3 beses. Sabay, dun lang ako natauhan sa ginawa ko. At sabi ko, nakuha ko na ang pinapakuha niya. Pero lahat sila nakatitig lang sa akin at nakatapat ang kamera sa akin. Tinanong ako ni Crystal kung alam ko ba kung anong nangyari sa akin. Sabi ko ay oo dahil pumasok ako sa bahay at kinuha ito. Yung plake na nasa likod ng altar na may nakaukit doong Tetragrammaton na may star at mga mata. Pinakita ko ito kay Mon at Crystal. Pero tinanong ulit ako ni Crystal kung natandaan ko ang nangyari sa akin. At ganoon din ang sinabi ko, naglakad ako papasok ng bahay. Sabi ni Crystal ay hindi daw ako naglakad papunta sa bahay. Tumakbo daw ako, patalikod, papasok sa kitchen, papunta sa altar. Nakuha na ng bahagya ni Mon ang pagtakbo ko ng patalikod, pero ilang hakbang lang. Dahil nagre-record siya sa sala habang ini-interview si Aling Marta.
Nang makita ko ang maliit na footage, nagtaasan ang balahibo ko. Sabi ni Crystal na sinaniban daw ako sa pag-attune ko sa energy at hinayaan ko daw makapasok ang naroroon para daw maituro ang sanhi. Ngunit dapat daw akong matuto na kontrolin dahil sa delikado ang bagay na iyon pag ginawa ng basta-basta. Balik tayo doon sa plake. Pinakita namin kay Aling Marta at nagulat siya dito dahil itong plake na ito ay gamit ni Papang Pablo. At doon ay kwento ni Aling Marta ang ginagawa ni Papang noon. Noon daw na si Papang ay batang-bata pa, ay isinasama daw siya ng tatay nito na espiritista sa tuwing tinatawag ito upang magtaboy ng mga espiritu sa kanila. Minana ni Papang Pablo ang plake sa tatay niya at sinabing sa araw ng kanyang kamatayan ay ibalot ang plake sa puting tela at ibaon ito. Sa kadahilan ng dito ay may ikinulong na mga espiritu ang kanyang ama at sa oras na mamatay siya ay kailangan ng ibaon ito. Dahil walang pinamanahan si Papang ng mga dasal para rito at para na din matapos na sa kanya ang turo ng mga espiritista, kaya ginawa namin ang habilin ni Papang. Dinala namin ang plake at ibinaon ito. Sumapit ang linggo. Binalikan namin ang bahay. At naging okay naman na ang lahat. Maski ang mga kandila, hindi na daw namamatay ng kusa. At wala na ding mga ingay sa gabi. Nagpasalamat sa amin si Aling Marta at si Nina at nasabi ko na lang sa kanya, "Alam mo, baka ayaw ng papa niyo na madawit pa kayo sa mga ginagawa niya. Kaya hindi niya na rin pinasa ito sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Wala nang manggagambala sa inyong mga tsaka na espiritong yan. Kasi nagawa na natin yung bili ng papang nyo. Kaya huwag na kayong mag-alala, ha?" Magbabalik pa po ako, Kuya Totoy, para sa Case 3. Pero sa ngayon, ito muna ang end of Case 2. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!